So, ito pala yung mga amats ko. So, nung na-discover ko, ito yung mga gusto ko. Amats mo yung mga ganyan na makakasalamuhan mo na lang sila. Na tipong, pag nakakita ka ng pangit sa labas, ay may pangit pa pala. Sikat mo ba? Catriona. Ako sa sarili ko na yun yung mag-dictate ng future. Whatever I choose between the two, yun yung magiging future. Mga celebrities mo, ang nagulat ka na, ay, may ugali pala. Huwag natin banggitin, pero meron. Hello Tweet Pete! Sarat samahan niyo ko today sa isang bonggang chikahan at kilalanin natin ang isa sa mga rising stars sa mundo ng fashion design. Dito sa Pilipinas, walang iba kundi si Erin Montoya. Pinihisan niya ang ilang mga kandidata sa prestihiyosong beauty pageants tulad ng Miss Universe, Miss World at iba pa. At syempre, hindi rin magpapahuli ang mga celebrities na gusto ng wow factor sa red carpet. Ilan sa kanila ay proud na suot ang creations ni Erin. Okay, so we're now here kay Erin Montoya sa wakas! Hello everyone! Finally! So nakasama natin siya sa prosesyon. Biglaan, ambush interview yun. Yes! Kung naalala mo, Good Friday yun. Para tayong parang red carpet. Yung nagpo-procession ka. Tapos may a-ambush sa'yo. Nakamusta naman? Ay, mama! So yan, so sa mga hindi po nakakaalam, si Erin po is my close friend sa Moro. Yes. Kasi nakulo ko rin po. And kasama namin yan sa pagtambay. Yes. And yung sa namay. My very godmother during my younger days. Ayan. So Erin, so how are you now? So you started, we've talked during your younger years, na nagsimula ka lang sa thesis sa amin. Kung yung thesis mo, ano yung thesis mo nga nun? Parang fashion photography yata. Muntik ako maging fashion photographer noong time na yun. Kasi hindi ba yung influence mga nakakasama ko noon, ganyan. Tapos nakakasama kasi na Reginald, na Jinggoy, di ba? So yun, so muntik ka na ako maging photographer. Kasi parang nandun yung Pero ang ginawa mong course sa FEU ay Fine Arts. Fine Arts. Oo. Kasi di ba alam naman natin pag Fine Arts marami sa painting, sa photography. Yes, I chose Fine Arts kasi mas malawak siya. Pero paano ka napunta sa fashion? Is it really your dream na maging fashion designer? Yes. Kasi parang since high school, nagsa-sketch na ako ng sa notebooks. I have mga rough sketches, mga gowns, ganyan. Pero, I had always admired the fashion scene. Parang, curious ako doon, what's happening behind the scenes, ganyan. Tapos, yung time na yung uso nun, di ba, mga Asia's Next Top Model. Yan yung uso nun. So, panahunan. So, kapag nakikita mo yung parang, si Tyra Banks. Photoshoot sila, tapos mga gahang-gahang, mamilipad, ganyan. Parang curious ka dun sa na yun. Pero ang idol mo that celebrity is Lady Gaga. Lady Gaga. Kasi talaga yung biggest influence. Oo, yung mga fashion is talaga. Siya yung nag-open up na parang, may mga designers pala. Ganon. Yes, avant-garde. Parang, kasi every week, every day, iba-ibang designers siya, di ba? So, through that, parang inaral ko kung sino yung mga designers, what's the history behind everything, lahat. Tapos yun, sa Fine Arts, may fashion kami 4th year. One of my professors was Ozgo. Ozgo is the brother of Rachel Ango, na designer. So siya yung nagko-convince sa akin na, Erin, mag-designer ka, ganyan. Sabi ko, I'm not sure, ganyan. Kasi parang syempre, nung Fine Arts, medyo, iba yung amats mo nun. Gusto mo paint, picture, photography, ganyan. Tapos, nung nakagraduate na, syempre, inisip ko, anong gusto ko? Kung anong gusto kong job. So, nag-apply ako sa Mega Magazine, actually. Parang, parang sa editing, gano'n, more on that. Pero at the same time, nag-apply din ako kay Francis Libiran, which is, di ba, yung first work ko. So that day... hindi ba first work mo yung nagpinto-pintura ka kayo? Yung mga sidelines yun. We call that side hustle. Kasi nung time na yun... Pero aminin mo, kumita ka rin doon. Magastos kasi ako. So, syempre, kailangan ko ng pang-sustento sa ko, di ba?
yung pinapadala sa aking baon ni Daddy, isang araw ko lang yun, miss. So, syempre, kailangan mo kumayod ng sarili mo kung gusto mong madami kang binibili, di ba? So, side hustles. Yun. Okay. So, talagang first work mo is either dun sa FL. So, noong time na yon yung final interview, same day, same time. Oh my God. It was really an option. So, yung kung ano unahin mo yes, talaga. nung time na yun, yung day na yun, I will never forget kasi parang alam ko sa sarili ko na yun yung magdidictate ng future. Whatever I choose between the two, yun yung magiging future ko. With fashion, sabi ko, wala akong ganong knowledge. Parang, nung time lakasan ng loob. Oo, lakasan ng loob. Wala akong idea. Hindi ka sabi mo nga in interview ka, kaya mo ba ito? Ano ba yung A-line? Ano ba yung mga serpentines ko? Hindi ko alam Kasi parang, few knowledge. Mas knowledgeable ako sa arts, diba? So, nung time na yun, parang, oh my God, wala akong alam. Pero during interview, sabi ko, sige, I think I'll choose the path with Francis Libiran. Kasi that's something na, as an Aquarius, you wanted something yung yung out of our comfort zone. Comfort zone ko na yung art Yung kahit yung job with the Mega, it's a comfort zone. Baka sabi ko, baka madrain lang ako pag baka may hanapin pa ako So, unlike with something different, mas tatagal ka kasi you will explore, di ba? So, pinili ko yung kay Francis Libiran. Doon ako pumunta for interview. You stayed there for how long? For 5 years. 5 years ka din pala. Yes. Din, Oo. So yun, yung during interview, he asked me questions like, do you know how to sew? Do you know how to cut? Yes. Yes, ako Kasi parang I want to be there. Nakita ko na nakita ko na. Yes, sir, yes. Kasi parang during the process, you can, you can learn, ganyan. True. So every time may instruction siya na, Erin pa, sketch ng ganito, ganyan. And yung silhouette is something, mga drop-ways, ganyan. Research ka. Research ko sa Google, ano ba yun? Sinasabi na. Tapos may instruction sa akin, material. Erin, material is mikado, ganito, ganyan. Knowledgeable with everything. Si Kuya James, may alam yung mikado. Nung time na yon kasi first year na, wala pa akong oh my God, search ako lahat ng fabrics. Tapos, pag yung free time, yung mga swatches, nire-review ko lahat yan isa-isa. Inaaral-aral ko. Well, ngayon, alam ko na lahat. Memorize ko na lahat. Oh my God, ang daming tela. Parang, alin dito ang pang-gown, alin dito ang pang-suit. Parang, well, everything I learned talaga from FL, lahat yan. Ito talaga for you talaga? Ito pinagawa mo for you? Hindi, ito mga suppliers. Mga suppliers. But yung weave material yan, beside me, ito, pina-customize ko talaga yan. Kasi when you weave to, by the weavers of Aklan. From Kalibo, Aklan pa yan. Ang layo, ha? Napakalayo. Saka matagal. Hindi siya pwedeng pag yung client rush order. Hindi pwede kasi iyahabi. Gaano katagal yun siya? Pinakamabilis na 1 month rush. Ganun. Sasabihin mo lang rush na rush talaga. So ilang years na itong atelier? So our atelier is 3 years na. Yeah. Kasi we started pandemic, di ba? Oo. Kwentuhan mo kami during the pandemic. Yes. Ano ang bumuhay sa'yo? Okay. So, dun sa mga nakakilala sa akin, alam naman talagang, di ba, fine arts ako. So, dun sa ibang hindi, I went back to painting. So, yung painting, kasi wala kang magagawin ng pandemic, di ba? Parang, wala ka din. Totoong Jaryo lang yun? Totoong Jaryo. Oo. Alam mo, for that, parang, kasi di ba, advertising arts ako. So, part of that is branding. So, everything we do is branding, especially this one. So, with the painting, sabi ko, ano yung branding na makakapag-mark na ako yun? So, something, sabi ko, I'll paint on newspaper kasi that is something, nagagawa naman siya, pero not everyone nakikita madalas yung gano'n na yun yung medium. Sayang kasi ang newspaper. Oo, saka sabi ko, that's something, and I'm very into, the New York scene. Ako na-influence ako ng Sex and the City, mga ganyan. So, gusto ko yung mga, parang very city vibe. Di ba? Yung mga Jaryo, ganyan. Parang, ngayon nawawala na yun with the sabi ko nga, nung time na yan, parang yung mga nasa headline pa, imagine, COVID. Sinimulan ko siya nung sumabog din yung Taal, meron ding headline na gano'n. So, if you look at it, if you look at the painting, wala na ako here na natira. Everything is lahat sold. naman. Ang ganda niya, kasi parang fusion siya ng history. Diba? May art. Diba? Pati yung negative and positive. Nandun. Sabi ko, ang ganda niya. In-embrace ko siya. Well, binuhay kami noon. Kasi, yun yung nagpundar para makapag-start kami with we started in a condominium lang. In a condominium. Sa condo lang kami before. Nagre-rent ako before, yung room ko lang. Siyempre.
And then, Here in Quezon City? Oo, in Gilmore. Okay. So, nung nagsa-start na, nung na-lift na yung pandemic, tapos I have non-compete agreement with FL for 1 year. Which is good kasi pandemic, wala namang magpapagawa talaga. So, natapos siya ng ganun. In fairness. So, come after pandemic, I started my own na. Parang nag-release na ako agad. First release nun was cover ng Lifestyle Asia. It was Miss Marian Branilag yung nasa cover. Ayun nga. Yeah, How did you the owner of started Juma. na, makilala ka na ibang I reach out to my friends. Parang sabi ko, I want to, start yun. I want to, parang comeback ba siya? So, nag-reach Connection out ako. talaga siya. Message ko yung mga stylist, mga makeup artist, everything. Tapos, during that time, I think yung crown queen is Rabia sa Miss Universe. So, Kamag-anak si Rabia. Kamag-anak ka namin. Talaga? Kilala mo sila, Pangasnan. Aha. Di ba, San Mateo? Yeah. Yun yung mga kamag-anak. Actually, meron din from from Morong, na ang kamag-anak na nagulat ako. Yung crush na crush ko sa lahat ng celebrities kasi wala akong crush. Parang lahat gwapo, but isa lang ang crush ko, si Ralph De Leon. Sino? Tapos, nagme-message sa akin yung mga cousins na from Morong. Cousins namin yan. From Hindi mo madali yun. Oo. Sa plaza. Tapos, sabi ko, Ralph, oh my God, taga-Morong ba yung mo? Maya, yung mom daw niya, ganyan. May napakagwapo nito. Ano siya? Star Magic actor. Okay. Tapos, sabi ko, Morong napunta ka yan? na bang Morong? Sabi niya, yeah, when he was a kid daw, ganyan. Tapos, sabi ko, so alam mo yung punto, ganyan. Nakakatuwa. Sabi ko, oh my God. Piruin mo yun, ha? Napakagwapo niyan. In person, mukha siyang prinsipe. Oo. Ano lahi? Half? Pinoy. Ba't mistiso? Anak mayaman. Ganun ba yun? Oo. And yung niya, yung kilos niya, very finesse talaga. Kaya nga medyo parang napagkakamalan siyang Hindi, Star Magic. Hindi, Star Magic agad. Parang saan siya nagsastar ngayon, yung Zoomers ba? Hindi, tapos na yun. Okay. Ngayon wala nang... Okay. Puntahan natin, you were known... With yung kay Rabia, it was her peak nung Miss Universe na nanalo siya. So, syempre siya yung perfect candidate dahil kilala siya ng lahat. Hanggang matatanda, kilala siya. Dahil pandemic, puro Rabia yung nasa news. So, siya, nag-reach out ako. Stylist, I want to dress her. So, it was investment lahat. Na parang nung una, imagine, hindi umiikot yon kasi lahat palabas. So, investment, you want a comeback. So, you dress up celebrities, you dress up this, ganyan. So, for quite a year, puro palabas. Because, and then yung nagsasustain nun, yung paintings ko pa din. So, I'm still painting during that time, nung first year. So, after painting, kung ano yung kitain mo din sa painting, syempre half of that for your bills. Then, kalahati pang gawa ng ganito, bihisa si ganito, si ganyan. Then, second year, dun na siya na bawi. So, it was actually a risk. It was a risk. Walang mana. Walang anything, walang help from anyone. Parang lahat, sariling siya. So, kumbaga talagang sumugal ka. Sugal siya, Pero kasi, lagi ako nababasa ng mga quotes ng mga successful people. Parang, how do they become 2 years successful? back bumalik? At yung 2 years, everything is so fast. Diba? Kasi, with all the designers na nakikita ko, it takes 15 years before sila makapenetrate sa industry. Lahat kasi yan na-witness ko. College pa lang ako, may mga friends ako sa Facebook na designers na nakita ko kung paano sila nag-flourish. Takes time. So with me, ganyan yung naiisip ko din na parang yung process na, okay, it's okay na it takes time. At least you're there. Diba? You're doing it. Oh, mama, ang bilis. Ang bilis na mga pangyayari. Parang in a snap, andun agad. Parang, I think, important talaga yung branding. The branding na sinet ko din for the looks. I think, if I settle for kung anong ginagawa ng everyone else, alam mo yun, parang wala. Hindi ako makikilala as Eran. Speaking of branding, you were known kasi first sa mga babies because of FL. Yeah, diba? I'm into Pero ngayon, how did you come up with yung mga ganyang wavy na design? Because during those times, di ba siya, I'm finding my own. So, syempre when I left Francis Libiran, I need to leave everything behind. Di ba? So, sino ako as a designer? I question myself. Sino ako? Ano yung identity ko? So, nung
doon ko na-discover na, maganda pala ako. Ay, ma-voluminous. Ay, ma-textures. Ay, gusto ko pala yung mga ganito, ganyan. So, it was a fun and parang masaya siyang process kasi na-discover mo yung sarili mo along the way. So, ito pala yung mga amats ko. So, nung na-discover ko, ito yung mga gusto ko. Amats mo yung mga ganyan-ganyan, di ba? So, kasi yun talaga personality mo. I'll stick to it kasi the clients or your people will find you. Alam mo yun, yung into something like that. Parang, hindi ako nagsettle na parang dahil ang demand, kailangan something, for a certain person na kailangan ganun yung look, safe, ganyan. Well, everyone's doing it. We can do it. We accept orders na ganun din. But, at the same time, kailangan mas strong yung branding mo na kilala ka sa something. How do you see yourself after 5 years siguro? Ano na ang sa tingin mo branding mo? Oh my God. May mga I love Mama. I always love manifesting. Parang favorite ko yung nagmamanifest. So, naisip ko na din for quite some time. 5 years from now, I mean, ayoko nagbubuhat ng bako, but it's good to say kasi whatever you say, you manifest. True. I could say 5 years from now, flourish na talaga yung... Di pa ba flourish na. Parang feeling ko, na talaga, tipong madam-madam ka na, yung gano'n. Pero hindi ka naman magpapakamadam. Pero yung kung... established na name mo. Established na. You have... Nag-expand na siya. You have more people to do everything. Ganun. Kasi right now, I don't have associate designer. Dami nag-a-apply me. Even interns, gusto nila mag-intern. Right now, parang hindi pa ako confident enough kasi I have secret codes na I need na parang sa akin muna siya. Alam mo naman, pag business, kailangan mo. It has to be your own muna. So, 5 years from now, since, syempre for sure, nakilala na everything wala ka na kailangan patunayan. I think that's the time na parang, no need to worry kung may, kasi as much as possible, I want to train yung younger generation also. But not to this point na I'm starting also. Kasi with that, you'll have insecurities Hindi ka pwedeng maging mentor na hinahanap mo pa yung sarili mo. So, kailangan okay ka na by that time. Diba? Para you can help them talaga din. Do you plan also to bring this to New York, to Milan? Yes, that's the dream. Paano? I have, I have, actually, ang dami nag-i-invite sa akin ng fashion shows. Pinipili ko lang din kasi ang laki na nilalabas for a collection. And usually ang collection ba, ilang damit ang ginagawa? Usually pinaka-max 10. Pero kung mag-show ka sa gusto man sa 30, yun. Kasi 30 pieces, pintin yung papaanakin mo kasi yan. Diba yung collection? Tapos parang kung 10 lang, parang, ay bitin. Ito, kaya ako nakakagawa ng 10, ng 5 pieces, ganyan. Because yun lang yung required. Bawal kang mag-exceed. Yung mga sinasalihan. So, sige, okay lang. O sa mga celebrities na binihisan mo, sino ang dream mo na nakuha mo na, nagawa ko na siya? I think I would say, na hindi ko na talaga pinakawalan right after, si RC Munoz. Totoo? Mats ko si RC. Maganda ang katawan. Parang college pa lang. Di ba parang nagte-trending na siya before, di ba? Kasi parang yung nose niya, yung ganyan. But other than that, talagang siya yung ko. Kasi kaya niya arte. Parang sabi ko, kung artista ko. Ako si Ramona. Ramona yung Ramona Thorns. Ako si Ramona. I think mag-judge siya ng Miss Universe. Philippines. Or Egypt. Okay. Miss Universe Bahrain. Right after that, sunod na. Every time mag-message siya, Aaron, can you dress me for this, for that? Yes. Actually, ngayon meron. Is that TY? O TY? A part of that kasi with my celebrities, yung mga tinitreasure kong ganyan, parang exchange siya ng services. In return, you work for me. You become my muse. Whenever I have shows, you work for me. Kasi if I will pay them, mas mahal yun, diba? Talent fee. So parang it's deal na ang return of services lang. You'll be my muse, I'll take care of you. You do the same for me whenever I need you, ganyan. Actually, meron siya ulit ngayon. May ongoing kami kasi nag-reach out ulit siya. I think for Mr. International Judge ata siya. Ito. Sino sa mga celebrities mo ang nagulat ka na, may ugali pala? Huwag natin banggitin, pero may ganun ba? Sa mga napagkakanta natin, meron, di ba? Yung parang kala mo mabait, pero hindi naman pala. Sa Beauty Queens meron. Sa Beauty Queens. Kasi lahat ng mga celebrities, talagang trained sila na parang
in public, walang lalabas na katiting ng pagkamaldita mo Pero may dyan. pinipirma ka mga confidential, mga Wala. secret. Parang wala. you keep it. Parang nasa naman yun eh. Part sa'yo kung, syempre gusto mo, mabulaga din naman lahat. Ayaw mong ilabas Oo, muna, totoo di ba? yan. Ganon. But sa beauty queens, yan. Sa mga naging Miss Universe natin pinalaban, Mhm. lahat ba nun nabihisan mo? Or I think lahat na. viewers ba? Pia, nakapag-pia na ako. Mabait. Mabait. Pumunta na dito. Pia hindi pa napunta Paano here. ang measurements? So, with Pia, it was a connection with the stylist. okay. But the rest of the, kasi busy siya ngayon eh. True. But the rest of the celebrities, I require them to go here. Oo. Because I want personal, Kanino ko na connections. starstruck na, ay, ang ganda pala yung person ito. Sino ba? Alam mo kasi with the regular day na parang everyday may artista dito, parang normal day na makakasalamuhan mo na lang sila na tipong pag nakakita ka ng pangit sa labas, parang, ay may pangit pa pala. Yung normal scene na namin nakikita, hindi kami kasi we don't go out. Pero kanino ka na frequently. starstruck na But, I mean, sorry for the word. I mean, ito pala yung normal sa labas. Parang Oo. ganun. But, na starstruck na celebrity, Buti yung nag-comment ka kay Shai. Shaina. Ano to? Ang ganda. In person. Like, angelic talaga kung ano siya in TV. Yun siya. Pagkagising na punta dito. Just woke up lang siya kasi malapit lang siya here eh. Pagkagising Buti hindi niya, nagkakagulo sila pag may mga celebrity. There's one time lang na pinagkaguluhan. Break time kasi yun eh, nang lumabas. Si Edward Barber. Diba? Si Maymay. Yung ex ni Maymay. So, paglabas niya there, pinagkaguluhan siya kasi break time ng may mga offices kasi outside. okay. So, nagkataon, madaming tao sa labas. Ayun, napagkaguluhan siya. But here, they love it here kasi exclusive siya. They have Very the privacy. homey na, homey ang feeling. Hindi siya yung parang nadadaanan mo sa labas, sa nakikita. Way back na nakakondo kami, yun yung baba niya very public. Yun Kita yung, mo mga there's one time, nakapag-fitting pa doon sina Jack Roberto. There's one time na na-trap siya. Sabi ko, ang tagal naman niya. Sabi niya, Because I'm of the here. picture. Sabi niya, I'm here na. Sabi ko, Gab, ang tagal. Parang lumipas ata ilang minutes na yon. Matagal. Tapos, sabi ko, Gab, ano ka? Babain mo nga. Naloka siya. Pinagkakagulan sa Jollibee. Kasi doon siya bumaba. Nauna yung guard. Parang nasilip ata ng guard. Uy, si Jack Roberto. At least dito, shoot ka agad. Oo. Ganon. So, sabi ko, tagal. Yung pala na corner siya ng everyone there, which is, hindi din namin gusto ma-experience yun ng mga namin here. So, this is much Wala more, silang security pag pumupunta dito. Wala silang securities. Yung free day kasi nila as much as possible, doon lang sila nakakapag-fitting. Yun yung normal life nila. Yeah. And we respect that. They go here without makeup, ganyan. So, Sikat mo ba eh? pero sa atin lang, me. I mean, mas piya ko. Piya genuine talaga. Sino naman ang celebrity na hindi pa nabibisa pero gustong-gusto mong bihisa? With the celebs, I think parang ako na ata yung umaaya. Hindi parang ganun level me. Kasi parang, nahanap ka na talaga. oo, ganun parang, yung tipong, oh my God, may bibihisa na naman. Parang, wait lang. Kasi minsan hindi na kami makahintay. But, Sila ang kawawa. we take care. We take care of yung mga mises talaga namin as much as possible. Yan, like RC. Whenever she message me, we will dress her. Pero yung mga Priority talaga. priorities, kasi kung tutuusin, every ball, lahat yan sila nakapila. Oh. Kung bibisa ko lahat, hindi sana nag-fashion show na ako. Mami, di ba? So, we will only choose a few, like up to 3 or 4. May bini ka. So, Lahat ba we ng limit bini down. or pinili mo lang ang bini? Lahat sila. It's a concert din. Oo, kaya nga, di ba nag-concert ulit sila? Right, parang okay na yon, wag na muna. But they're paid yung mga ganon. Oo. It's all paid, ganyan. So mamaya tutur tayo sa taas ng mga, nandiyan ba yung mga damit mo? Andiyan naman.
tip mo sa mga starting na fashion designer or yung mga hindi pa masyadong alam kung Kung paano how nga to ba? ano. Oo. Actually kasi, good How to thing, find yourself. Oo, good thing yung, syempre everyone nagsa-start with sketching. Ganyan. Tapos, di ba, kasi lagi silang may sinasabi na discourage kasi talaga yung designer whenever they always say na, nagsa-sketch pa lang yung bata. Like, fan art ba? Ganon. Sa sketch pa lang, ang sasabihin na agad parang, magaling ka lang naman mag-draw, hindi ka marunong magtahi, hindi ka marunong mag-ganyan. Yes, I've been there. Hindi nga ako marunong before, True. di ba? But everyone can learn, you know. Give the chance. Start pa lang. Hinahawakan pa lang yung lapis, may nasasabi na, di ba? So, Let them message ko for them, explore. parang wag nilang wag nilang pakinggan yung sinasabi ng society. They want to sketch. Yung gusto nila. Syempre yung obsession yan comes with research also. Oo. Di ba nagbabasa ka ng books, So, ngayon mo na ako na research magtahi? for everything, lahat mama. Parang kahit nakapikit yan, kaya kong gawin. So kahit lasing-lasing ako, Nag-inom ka pa ba? oo, a-arrive ako, lasing ako, may kailangan akong i-drape, go. Minsan, sometimes I let it go. Sabi ko, ano kaya yung mood ko pag lasing ako? Ano ba? Kung lasing ako, anong kalalabasan niya? So, something different from my usual, normal face. I allow it kasi it's art. Parang yung mood mo that time. Totoo yung it's sabi nga art. nila, pag artist ka, Yeah. depende rin sa mood mo. Oo, depende. How do you do that? Kung yan wala ka sa mood, kailangan mo tapusin. May time na nagkakasakit ako, nagtatrabaho ako, gagaling ako, nagtatrabaho pa din ako. Oh my gosh. I have those moments. Oo. Wala kang choice. How is it meeting with your favorite designer? Si Michael C. Si Mamo M5. Actually, full circle moment siya. Kasi parang, way back pandemic, there was a question din sa interview niya na parang, who do you think are the designers na parang, who will, Yung become umuusbong. next to them? Oo. Yung parang mga up and coming. He mentioned my name. So, Flattering. coming from the M5 yun. Ano yung diba? nakilala ka? Parang, Napapasa na ano? I think parang, ang nakakatuwa nga kasi the Dubai community, yung Dubai designers, pinag-uusapan pala nila ako, nakakarating sa akin na, Eran, ikaw yung naman ng dito. Or whenever there's event, Eran, ikaw yung nagbubulungan ng mga mamang dito, ganyan. Husay ka daw, ganyan. I mean, hindi nagbubuhat ng bangko, but yun yung mga nakakarating sa akin, which makes me, Ayun, how does it feel Brother. coming from a small town of Morong, Rizal? Na, I always go back nga mama. Kasi parang na-amaze ako. Parang, actually, lagi ako nagbabrowse ng feed ko hanggang dun sa dulo. Kasi I want to remember kung paano nag-start as much as possible. Kasi I have the tendency na parang, if hindi mo kasi, hindi ka magaganan, hindi ka mag-look back. You have the tendency to fly. Talagang, may makalimutan ka Hindi talagang you have to have your feet on the ground. You have to keep your feet on the ground. Yes, kailangan talaga mo as much as possible. Hindi lang dahil part siya ng work, kailangan ganun ka. Parang, it will bring you to bigger places. Kasi minsan sa more mga ganyan, opportunities na siya. na-amaze, lumalaki minsan. Kasi ako. napansin ko the more you're humble, the Totoo. more na binibigyan ka ng blessings. Kasi pag lumaki yung ulo mo, yung mga small blessings like, yung mga small opportunities, dededmahin mo sila kasi parang, hindi na ako pang ganyan. May mga ganon. Unlike if you're humble na parang, you're grateful enough to be part of it, ganyan, added part siya dun sa journey. Parang fun part siya. Kasi kung hindi mo trinay, di ba dahil nga malaki yung ulo mo, na-miss mo yun. Di ba? Sino pa mga tiga-morong nabihisan mo? So we have the Pascual. We have Okay, Aileen. I have the Tita Christy. Tita Christy, the Leon, yan, the Leon family. Pascual. Miss Doc Nancy Pascual, the Pangilinan, sina Jera, sina Doc si Jera, Jera, okay. yes. And then, Dindi, yeah. Sino hindi? Hindi sa Sinakulo? Ay, nasa Amerika? Yeah. Totoo. Dindi Mark. And then, Ayun sana. si Ayin, yes. Si Glenda. Si Madam Glenda Glenda when she was starting. Okay. Yes. And then, kayo na yung next. Because there are only few. Talaga pinilit namin talaga na There are only magpa-Evan. few na alam mo yon yung mga nyora sa Morong. The reason why, I will answer it, the reason why I chose Manila. Kasi parang I need a place where I will flourish. Totoo. Who will continue na magsusupport dun sa ginagawa Mas namin. bigger pa ang market. It's something na parang
alam mo yun, yung avenue na parang doon mo ma-execute lahat ng gusto mong gawin, di ba? And it's near, parang everything's near here. Parang with the celebrities, mga stylists and everything, with the clients, even if nasa... Totoo yan, no? Ang Makati. dami nun ng mga clients. Pag Actually, nasa Maynila ka ano siya, word of mouth talaga. Oo. Word of mouth siya. Parang mostly lahat, Tita Alice strangers. Eduardo, mga ano ba, nagbihisan mo na ba? Sila kasi, O meron sila. I have pinakamadam na madam ko na I am proud to say was Miss Liza Gokongwei. Oh, Yes, all of Gokongwei. all of her everyday outfits are made here. Everyday outfits. Like, she can just simply buy. Alam mo yan, she owns Robinsons, di ba? Parang, ano yung mga So ganyan. yung mga suit yan. The suits, mga dresses, the madams kasi they prefer like Yun yung- custom. Yan yung uso dati talaga. Hindi mo yung kasi parang, mga ready to wear na. This look, same silhouette, same cut, in different colors. Different colors. Ganun lang siya. And it doesn't Does she take come time. here? She comes here. Oh. Favorite niya here kasi Kasi siya, may privacy siya here diba? Kasi anywhere, pwede kang, alam mo yun, mamatahin sila ng lahat kasi, diba, they own a lot of the Philippines. Totoo. diba? So, gusto nila yung may privacy. Back kay Aaron after ilang months. Hi, Aaron! Puti ka na ngayon. Puting-puti ka. Yes! Ang nagulat talaga ako, ito yung winning piece. Yes! Yeah. The banaag. Ayan, banaan. It's called How did you banaag. conceptualize that? Bakit yan ang napili mo? Okay, so since it's Reina Hispano, kasi parang for the longest time, it's always the, alam mo yun, yung mga festive costume na Okay. pinapadala nila doon. Oo. Eh, yung Bolivia, very Hispanic. Sabi ko, why not hindi yung mga traditional nating Filipiniana, di ba, ganyan. So, parang ngayon lang ulit, di ba, pasok sa True. taste nila. Nung nakita nila yung terno, Oo. Filipiniana, parang yun yung pasok dun sa Hispanic culture. So, it's the marriage of Philippine and Hispanic. Ito, tingnan mo, looking at that, parang kala mo banig style ang ano niya. No? Yes. Parang ratan yung Oo, ano ratan, niya. ratan. Parang fusion siya ng ratan. And then the Mindanao Ochre patterns. Okay. Ayun, nandun siya. The Baroque architecture. Yung Morong Church. Ayan ang Morong The Church Morong na. Church is on the Oo. sleeves. Yes. Tapos ito naman, ang nagsuot ay, Si Miss Universe Great Britain, Christina Chok. ay yung alaga mo. Alaga ko. Alaga She talaga. joined Miss Universe. Pero, she did not win her Miss Universe Philippines. Oo, She did not oo, win oo. kasi it was Chelsea who True, won. true. And then, she joined Miss Universe Great Britain. She won the title. Then, she competed mismo dun sa Miss Universe. Ito, anong kwento naman nito? Anong style naman? So, this one, she wanted to give justice kasi sumabit. Gusto mo yung may pagana. Ayan, she wanted to give justice to it. Then, inulit niyang isuot ng sa Great Britain. Okay. And then this time, winning, na siya. Winning piece. Winning piece na siya. Kwento mo nga, so lahat ng mga nagsuot ng national costume, so bayad yan, pero meron silang tradisyon. Yeah, na everything is all paid by the candidates. Either the candidate or if naman, it's the LGU who paid for it. LGU. Yan, or the organization Oo. itself, ganyan. But since tradition sa mga pageant queens, once it's a winning gown, they always return it to the designer. Kasi parang they want it to be displayed. Tapos isa pa, binigay rin yung sash. Yes, the sash is there from Bolivia. In fairness. At nakaburda siya, di ba? Yun na, Oo, kakaiba. Reina Hispano. Like, In all fair. Tapos ito yung kinikwento namin last time, yung mga sample artworks niya na nasa newspaper. Newspaper yes, yun. newspaper. Newspaper. Display ko na siya. Yan yung sumikat nung pandemic. Yeah, nung pandemic, before tayo magkaroon lahat ng to, Oo. it was the newspaper Oo. who paved the way para mayroon tayong ganito. Yan yung ina-explain niya sa una nating Ay, pag-vlog. ang taray ng vlog mo na buong story. So, siya ang nag-ano sa amin, nung unang punta namin, nagbiyahe kami. Siya ang nagpalakad sa amin dyan. Nagulat kami December, pero, siksik-liglig kumaapaw. Say hello sa vlog. Mayroon Ayan. natin
you, Kuya Marian. Marian. And thank Ang you, dami Doc na Marie. pinagkwentuhan. Yes. Yes, Gab. Thank you very much. Don't forget to like, subscribe, and of course, Yes. hit the notification. At mabiyayaan ako. Yes. Sending light. Thank you. Ayan yung ating favorite dog. Si Arya. Si Arya. Thank you. Thank you.